Trigger warning. This podcast contains conversations surrounding depression and suicide. If you are experiencing symptoms, please don't hesitate to seek professional help and proceed with this podcast episode with caution. College ako, I was so depressed. I was so lonely. Feeling ko I was so stupid na wala nang kapupuntahan yung buhay ko. Just because na-delay ako graduate. And alam nyo ba, yung mga time na lalabas ako sa bahay, ay parang ayoko nang lumabas. So every time nakayuko akong ganyan, may mga kasalubong akong kapitbahay. Ang laging tanong sa akin, hindi kumusta ka, Candy? Ang laging tanong, kailan ka gagraduate? Kailan ka gagraduate? Kailan ka gagraduate? It made me feel so lost na even my family was so disappointed in me. Kasi ang taas na expectation nila sa akin eh. Very competitive ako. Very, kumbaga, nag-aaral talaga din naman ng mabuti talaga. And then ayun, suddenly, ang taas ng pangarap ko and then yung self-esteem ko biglang baba. Gabi-gabi akong umiiyak just because I feel na failure ako. Sabi ko nga, I feel so lost. Feeling ko wala akong kwenta. Sabi ko, Candy, you have to do something. Kasi kung hindi ka gagawa ng bago, walang magbabago. Sige, magtinda ako ng pastillas. Ako yung isang estudyante na sobrang mahihaing magbenta. Sabi ko, sige, pandagdag baon lang. Sa Facebook ko, mga friends ko, best bili ka na. Sabi ko, masarap to, ganto, ganyan, something extraordinary. Meron 3 bumili sa akin. And I was so grateful sa 3 na yun. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ko pupush yung pagpapastillas ko eh. Kasi feeling ko walang naniwala sa akin. But doon nagsisimula eh. When you have a small business, may bumili sa'yo, kahit isa lang yan, ang sarap na mayroong taong naniwala. Exactly. And doon na nagsimula, sabi nila, ang sarap daw, nagbe-blend yung keso, yung gatas. Imagine, na-appreciate nila. So, nagbenta pa ako na nagbenta. Nabentahan ko yung teacher ko, nabentahan ko na yung buong classroom. Hanggang sa pumunta na sa iba't ibang classroom. So, nagbabas-bas lang ako noon. Imagine kadalaga kong tao, ang bit-bit ko na umabot na ng mga 50 tab. Imagine kung gaano kadami yun. Paano binadala yun? Bit-bit ko, papalagay ko dun sa ilalim ng compartment, tapos yung iba bit-bit ko. And then, nung nagpo-post ako noon, nagulat ako kasi meron ng taga Bulacan, Pampanga, Olongapo, Mindanao, Visayas, all over Luzon, Visayas and Mindanao, nagkaroon kami ng distributorship. Kasi there's sometimes may mga tao na parang estudyante ka lang naman eh. Parang saan ka kukuha ng pera? Ang layo naman, parang from arkitekto, ngayon magbe-business. But I was really grateful na even though I'm a student, even though at a very young age, 22 years old, nagawa ko yung mga bagay na yun. And yun yung gusto kong patunayan sa lahat ng listener din na to. Even though bata ka lang, even though student ka lang, marami kang pwedeng magawa. And hindi hindrance na estudyante ka lang or okay, I'm 18 years old, I'm 22 years old. Ang dami mong pwedeng magawa at a really young age. And ako yung isa sa proof nun na at the age of 22, na-build ko yung empire ko. Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Pinagsamang veterano, parehong talented. Hey everyone, and welcome to another episode of Life Over Whiskey Podcast, where we share valuable life lessons you can learn from over a glass of whiskey. My name is Brian. And I'm Gerald. Direct J. It's another episode. Sobrang excited ako. Alam mo bakit? Bakit? May inibita na naman akong kakilala ko. Kaya nga eh. Kotang-kota ka sa pag-iimbita. Oo, grabe. And kasi, there's a lot of people na may mga kwentong kapupulutan ng aral. Oo. Di ba yan naman talagang sinimulan natin? Yan ang core values natin. Exactly. And etong tao na to, I feel like mas maraming mapupulot na aral din ang mga kalobarkada natin out there Yan. who's watching this episode. And without further ado, direct, introduce ko na siya. Sige na, excited na. Medyo maaba, tumikod ko. Sige lang. Game. So, our guest today is a business and travel content creator. She started her entrepreneurial journey at the age of 22. During the time, kung nasa college student pa lang siya, architecture student. She's currently 27 years old and has been featured 14 times on national TV and on different channels nationwide. She has been featured in newspapers, magazines, and different radio stations, sharing about her entrepreneurial journey to inspire the younger generation. She is the founder of Startup Society for business owners and entrepreneurs. And she is the founder and CEO of Candy Do Sweet Goods, the best-selling, unique, and extraordinary pastillas which has sold thousands to, I'd like to believe, hundreds of thousands,
And soon enough, millions of pastillas here in the Philippines. Yeah. Low Barkada, Derek, let us all welcome Candy Asmundo. Yay! Hi! Thank you so for much. having me here. Thank you for Grabe. saying yes. Candy. Hello, Direk. Hello, Brian. Cheers muna tayo. Cheers! We begin the episode. Cheers! And sobrang exciting tong episode na to. And for me, it's a privilege and honor for you to be Yeah. part of. Grabe, national television lang naman siya na-featured. Tapos ngayon na-feature siya sa podcast natin, di ba? It's my pleasure. Thank you so It's my much. honor to be here. So, Oh, siya pala yung nakikita ko nag-viral sa TikTok. siya yun. And grabe, sobrang inspired ng story mo. I feel like you've shared some of this already. Yeah. Diba? Not just on national television, but to the content that you make. Siguro, take us back lang din, no? Before all the recognition, before all the success, before all, I should say, fame that you are experiencing right now, sino ba si Candy Asmundo? Wow. Actually, I came from a very humble family. Maraming mga nagtatanong sa akin na siguro galing ka sa mayamang pamilya. But you know what? I'm proud to say to them na no, I came from a very poor family talaga. Kasi iniisip nila kaya lang siguro ako successful ngayon kasi may pera yung family ko. But yung reality talaga, I came from a very mahirap na pamilya na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Buong magkakapatid nila, mami. Yung tipong walang sasakyan, kahit motor, wala. So, pamilya pa lang ng mga father and mother mo. Yeah, mahirap talaga. So, hindi kami nanggaling sa mayamang angkan. Wala din kaming minana or anything. Si mami, elementary graduate lang siya. But I'm really proud kasi yung mom ko, siya yung bumasag ng chain ng kahirapan. Pumutol ng chain ng kahirapan sa family nila. So, I can say, hindi naman ako lumaki ng parang kahigto ka. Kasi yung mom ko, marunong naman na din siyang mag-business. So, she know how to do business. Pero mga small business, racket lang. Yung tipong lahat ata ng racket na papasok Tinry niya. na niya. Oo. Yeah. So, ganun ako nagsimula. Na to the point din na mula bata ako up to now, I really want to be an architect. So, yun yung context ko Parang mula bata ako up to now, wala akong ibang gustong maging kundi maging arkitekto lang. So, and eto ako, here I am, naging entrepreneur. Sabi ko nga palagi kang sinasabi, from arkitekto ng bahay to arkitekto ng pastillas. So, nakita ko yung purpose ko. And ayun, kaming magkakapatid, 4 kami. So, lagi ko ito sinasabi na yung mom ko, business owner, and yung dad ko, nakasupport lang din naman kay mami. Pero I'm really grateful for my family. Kung ano ako ngayon, it's because of them. So, hindi ka nag-finish ng schooling mo? Nag-finish ako ng schooling ko. So, when nung architecture college student pa lang ako, nagkaroon ako ng delayed sa graduation. And it's very hard for me to accept kasi the society, pag delay ka graduate, anong tingin nila sa'yo? Repeater. Bobo ka. Oh, repeater. Failure ka. Failure ka. That's the society will dictate Na end ka na. Ito na yung ano mo. Hindi ka na matatanggap sa trabaho because you're a failure. And ako sabi ko nga mula elementary hanggang mag-college ako, wala akong ibang ginusto kundi maging arkitekto. And then suddenly, nagkaroon ako ng incomplete, failing grade. Pero I was doing good in school. Na-experience ko pang ilaban sa Hong Kong to represent my school din sa architecture competition. Architecture competition sa National Hong Kong University. And sabi ko, I'm very passionate naman about sa pagiging arkitekto. Then suddenly, may mga bagay na nangyayari na parang hindi ko din in-expect. Nung college ako, I was so depressed. I was so lonely, feeling ko I was so stupid na wala nang kapupuntahan yung buhay ko. Just because na-delay ako graduate. And alam nyo ba, yung mga time na lalabas ako sa bahay, ay parang ayoko na lumabas. So every time nakayuko akong ganyan, may mga Parang hindi kasalubong ka, akong kapitbahay. Ang laging tanong sa akin, hindi kumusta ka, Candy? Ang laging tanong, kailan ka gagraduate? Imagine, punta ka ng reunion. Shit. Yung family mo, you expect them na, kumusta ka, Candy? Okay ka lang ba? Ang tanong, kailan ka ba talaga gagraduate? Kailangan mo tatapos. Ganyan Yeah, lang it made me tinatanong sa'yo. feel so lonely. It made me feel so lost na even my family was so disappointed in me. Kasi ang taas na expectation nila sa akin Very competitive ako. Very, kumbaga, nag-aaral talaga din naman ng mabuti talaga. And then ayun, suddenly, ang taas ng pangarap ko and then yung self-esteem ko biglang baba. Gabi-gabi kong umiiyak. Just because I feel na failure ako.
So, doon yung college, pero nakagraduate ako. Graduate ako ng, BS Architecture talaga. Na-delay lang ako graduate. Okay. Pero, so, okay. Kailan nagsimula ang success ni Candy? Wow. Dahil sa Candy. Dahil sa pastillas. Oo. Nagsimula yung success ko when I was an architecture college student. Doon ko kasi sinimulan yung negosyo ko eh. So, nung time na yon, sabi ko nga, I feel so lost. Feeling ko wala akong kwenta. Sabi ko, Candy, you have to do something. Kasi kung hindi ka gagawa ng bago, walang magbabago. Imagine na una pang graduate sa akin, yung mas bata akong kapatid. Ilang taon yung bata mo kapatid? She's now 23 years old. Pero back then, 24. gano'ng katagal yung age difference? 2 Ay, gano'ng years. kalaki? 2 years. 2 years 2 years na una pa lang. siya So, nauna siya. mag-aaral. Because of delays. Imagine kung gaano kalaking sampal yun para sa isang panganay. Nasabi ko noon siya nakakapagtrabaho na ako, humihingi pa ng baon. Candy, you have to do something. Hindi pwedeng habang buhay na nahihiya ka na lang, yuyuko ka na lang. So you have to do something. Kasi kung wala kang gagawing bago, walang magbabago. Sabi ko noon, sige magtinda ako ng pastillas. Total si Mami, alam niya na kung paano gumawa ng pastillas. May idea na. Kasi nung time na yon, may business na siyang mga small business na pastillas. So sabi ko, doon ko nasimulan. Doon na nagsimula, na naisip ko, sige, total naman nahihiya na din ako sa sarili ko. Ako yung isang estudyante na sobrang mahiyaing magbenta. Pero dahil gusto ko ng pagbabago sa buhay ko, tinapangan ko talaga hiya ko. Sabi ko, sige, pandagdag baon lang. So, gumawa ako ng pastillas. Yun na yung cheese pastillas. So, kami yung kauna-unahan na gumawa ng cheese pastillas sa Pilipinas. So, ginawa ko siyang bilog, pinasukan ko ng keso sa loob. Pastillas alone, masarap na Oo yun. naman. Oo. How much more kung may keso? keso sa loob. So, nilagyan ko siya ng keso, nakalagay lang yan sa tub. Alam mo yung microwavable ng mga clear na tub. So, doon lang siya nakalagay. Tinapahan kaya ako. Sabi ko sa Facebook ko, mga friends ko, best bili ka na. Sabi ko, masarap to, ganto, ganyan, something extraordinary. Meron 3 bumili sa akin. And I was so grateful sa 3 na yon. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ko pupush yung pagpapastillas ko eh. Kasi feeling ko walang naniwala sa akin. But doon nagsisimula eh. When you have a small business, as may bumili sa'yo, kahit isa lang yan, ang sarap na mayroong Sarap taong sa naniwala. Exactly. And doon na nagsimula, sabi nila, ang sarap daw, nagbe-blend yung keso, yung gatas. Imagine, na-appreciate nila. So, nagbenta pa ako na nagbenta. Nabentahan ko yung teacher ko, nabentahan ko na yung buong classroom. Hanggang sa pumunta na sa iba't ibang classroom. And then, nakakabenta na ako. Nag-aaral ako nun sa Tarlac State University, pero taga-Cabanatuan ako. That was 2 hours away from sa amin. Sabi ko, wala naman kaming kotse. So, nagbabas-bas lang ako nun. Imagine kadalaga kong tao, ang bit-bit ko na, umabot na ng mga 50 tab. Imagine kung gaano kadami yun. Paano binadala yun? Bit ko, papalagay ko dun sa ilalim ng compartment, tapos yung iba bit ko. Minsan, pagsakay ko ng baliwag, gitgitan, walang Ano yung sakong dala mo? bundle. Yung mga clear na bundle. Okay. So imagine, paano na lang kung wala akong upuan. Minsan, punuan talaga. Nakatayo ako, bit ko yon, yung pawis ko, yung, alam mo yon, ganun yung yung sacrifice that I have to willing ako na kahit nakakahiya. Kasi usually, before nung hindi pa pandemic, anong tingin ng mga tao sa estudyante na nagbebenta? Siguro walang pera to. Parang nakakahiya. And dati, hindi pa tayo ganun ka-open sa online selling eh. Pag student ka, you're supposed to study. Hindi ka pwedeng magtinda kasi ang tingin sa'yo ng mga tao niyan, mapapabayaan mo yung pag-aaral mo. Kaya kita pinag-aaral para mag-aral ka lang, hindi para magtinda. And then, I was doing na, ang dami ko nang nabebenta, 50, hundreds na. And then, pandemic entered. So, dun na, sabi ko, ano ba yan? Nakakabenta na nga ako, tapos mag-o-online class. Sino pang bebentahan ko? So, wala na. And then, dun ko na-realize na yung kinakakabahan ko before, na sabi ko, wala na. Ito na, tamang kita lang talaga, tamang pambaon lang. And then, suddenly, mga tao takot lumabas. Wala na nakakalabas. Ultimo pag-grocery, kinakatakutan ng tao. And then, online selling entered. Kami yung kauna-unahan na nag-online selling nung pandemic. Tapos sabi ko, I was so down, pero nagbabasa ako ng book noon. Nabasa ko, in every crisis, there's always an opportunity. Parang, oh my God, parang ano siya sa akin, it's awakening na, okay, may crisis. Hindi mo to pwedeng tingnan in negative way. May crisis, takot lumabas yung tao. And during that time, ang daming mga business na bumabagsak. Pero, yung Candy the Sweet Goods, ito yung business na isinilang sa panahon ng pandemya. Nag-boom talaga kami. Sabi ko nga, retail lang. And then suddenly, merong lumapit sa akin. Sabi niya, kasi ginagamit ko yung social media eh. Kahit isa lang nabebenta ko, 2 lang, 3, pinupost ko yan. Sabi ko, thank you so much, sweeties. 3 sold today, 10 sold, hanggang 50. Na-amaze sila.
na ang dami kong nabebenta. Sinoshow ko talaga sa kanila yung journey ko. Yeah. Kahit ilan lang nabebenta ko. And then may lumapit sa akin, sabi niya ganyan, Miss Candy, pwede bang mag-distributor? Nung panahon na yon, I was student and layo arkitekto, tapos pagbe-business. Sabi ko, ano bang distributorship? Nakakatawa kasi hindi ko siya alam. Imagine ako yung may-ari ng mga pastillas, pero tinanong sa akin, ano yung distributor? Hiyang-hiya ako, tatanungin ko ba to? Kung ano ba yung Hindi mo alam kung distributorship? tatanungin mo. Yes, di ba? Pero dun ko na-realize, kung hindi ko to tatanungin, I will be full for a lifetime eh. It's okay to be full for a minute. Sabi ko, Miss Ganto, ano ba yung distributorship? Tapos sinabi niya, in-explain niya sa akin, and then ting. Sabi ko, okay. Yun pala yung power ng leverage. Kasi ako lang nagbebenta eh. Kung sino lang makakakilala ko, yun lang mabebentahan ko. And then doon na na-open sa akin. Okay, tiga Tarlac yun. So, sige, open ako ng distributorship sa Tarlac. Ikaw hahawak ng Tarlac City. And then suddenly, nagkaroon na din, pinost ko siya eh. Okay, thank you so much. We have our first distributor. And then doon na siguro na-open din yung mga tao. Nagpapa-distributor pala. Pwede pala. Pumasok na din yung resellers. And then, nung nagpo-post ako noon, oh my God, nagulat ako kasi meron ng taga Bulacan, Pampanga, Olongapo, Mindanao, Visayas, all over Luzon, Visayas and Mindanao, nagkaroon kami ng distributorship sa buong Pilipinas. Ganun kabilis. Ganun kabilis? Ano yan? In a span of how many months? In a span of 6 months lang Pero how siguro. can you operate at that time? That was pandemic. Yeah. Ang diskarte mo naman. Sobrang diskarte kasi ako lang nun eh. Wala akong ibang empleyado. And then nagdagdag ako ng isa. Sabi ko sa staff ko na yon, tandaan mo, Laika, darating yung time, magiging libo-libo yung pa-order natin. Ganun ka ako kabaliw. Confident Kasi ka time na yun. if business owner ka, you have to manifest and huwag kang mahiya na i-out loud na someday magiging libo-libo. Isa pa lang And then sabi ko, hindi ako nahihiya kasi gusto kong maano yung law of attraction. And naniniwala din ako and I have this mindset and vision na talagang mapapalibo-libo ko siya. And then from ako, mag-isa hanggang sa naging 20, 10, yung mga wala akong manufacturing noon, wala akong production, nasa gilid lang ako ng bahay noon. So nag-enclose lang sa gilid ng bahay. So doon kami gumagawa. And then nung mga panahon na yun, siguro pandemic, meron akong 20 na staff. Grabe yun. Parang yun lang yung pinagkaabalahan namin during that time. Pero so basically that time, obsessed ka rin eh. Obsessed. Pero- Baliw. Your family help you out a lot. May family, siguro hindi ko masasabing help me out eh. Kasi sa family namin, lumaki kami na if you want to do something, do it on your own. Okay, support lang kami. Siguro. Pero hindi kami Noong time ba pinakailaman ng mom ko, ng kumbaga, dad ko. Kumbaga, nagsisimula na kayo, parang dumadami ni orders. Did they in any way help you sa Sa kahit sa maybe paggawa, baka Siguro yung- may mga orders sobrang dami. Uy, Yeah. hindi ko na alam paano to. Totoo. Tumulong ka dito. Doon ko nga doon ko nga na-realize pag walang order, problema eh. Pero pag may order, mas lalong Mas problema. masarap na problema. Masarap na problema, pero doon namin na-encounter na, sabi ko, pag walang order, problema. Pero pag pala biglang sumabog yung order, problema pa rin. But, good problem. Naranasan ko yung buong kamag-anak ko ata, hinihitak ko. Uy, patulong sa pag-sealed, pagpack na to. Tapos, ultimo yung mom ko, we're working, naranasan namin to work 20 hours, 24 hours. Dahil minsan, may mga time na hindi ko ina-expect, biglang sumasabog yung order. And then na yung adjustment na nangyayari. And I'm really grateful kasi pinsan ko, titas ko, tinutulungan nila ako na parang nagiging part-time staff ko na din sila na pag sumabog yung order, talagang tinutulungan nila ako. And nakakatuwa kasi nung time naman na yun, student ako, pinagsasabay ko yung online class. Tapos pag ma-manage as CEO ng ko na yun, nakakatuwa kasi doon ko na-realize na even though student ka lang pala talaga. Kasi there's sometimes may mga tao na parang estudyante ka lang naman eh. Parang saan ka kukuha ng pera? Ang layo naman, parang from arkitekto, ngayon magbe-business. Pero I was really grateful na even though I'm a student, even though at a very young age, 22 years old, nagawa ko yung mga bagay na yun. And yun yung gusto kong patunayan sa lahat ng listener din na to. Even though bata ka lang, even though student ka lang, marami kang pwedeng magawa. And hindi hindrance na estudyante ka lang or okay, I'm 18 years old, I'm 22 years old. Ang dami mong pwedeng magawa at a really young age. And ako yung isa sa proof nun na at the age of 22, na-build ko yung empire ko. Ops, thank you so much for watching this episode. Alam ko nag-e-enjoy ka, pero quick break lang kasi gusto namin promote ang aming sponsor, Dr. Greens. Guys, alam niyo ba ang Dr. Greens? Ano yan? Ano yan? Tingnan mo. Ayan. Meron tayong sea salt flavor Wow. at spicy flavor.
Snack direct. time. Feeling ko direct magugustuhan mo yung spicy flavor. Uunahin ko to spicy. Ako din, may Exactly. hilig ako sa spicy. Grabe. Kaya tama-tama ito pag podcast. Guys, alam nyo episode. ba na ito ay 70% less oil? Oo, tamang-tama. Wow. Nagda-diet ako eh. Sakto yan, Sakto, healthy dahil perfect. 0% cholesterol. Craving satisfied. Ano ba maganda dito, no? Guilt-free. Kaya nga, Guilt-free. guilt-free. At the best part, direct, dahil vegetarian Healthy. ka, di ba? Vegetarian ka. 100% real vegetables. Kaya kung ako sa Grabe. inyo, order na kayo on Shopee, Lazada, and TikTok. Order na. Thank you, Dr. Greens. And Thank now you, back Dr. Greens. to the episode. Galing. Pero, Walang from, limitation, okay, from pastillas na normal to pastillas na may keso sa loob, Yeah. paano ngayon nagkaroon na ng design yung pastillas? Yun ay Oo. kwento mo sa amin ni Bri. Paano Yun. nangyari yun? Ano yung nagtulak sa'yo? Parang sabihin natin, innovation din yan eh. Oo. Kasi very, very unique Innovation talaga. yung ginawa niya. So Sabi- take us to that part. Kasi Okay. ano to eh, R&D nila yun eh. Yes. Di ba? Yeah, At that oo. time. Actually kasi, ako yung tipo ng taong makulit ako eh. Pag may gusto akong bagay, lagi kong sinasabi sa sarili ko, what candy wants, candy gets. Ganun ako kabaliw. What candy wants, Candy do. gets. Candy do. Tama! What candy wants, candy do. Ganda yun. Pero Gusto ko alam mo, yun. Candy, gusto kita. Kasi pareho tayo ng mindset. Ako, Yeah. ganyan din ako, Bri. Kahit na ano, Makulit ako. ano kailangan, hindi pwedeng hindi. Totoo. And same as with you. Hmm. Diba? Kung ano yung gusto, kailangan makuha. Hindi pwedeng Yes. hindi. Yun yung gigil eh. And some of the people, parang lagi nila akong tinatanong, kaya naman sikreto mo? You know what? Gigil ako. If I have something in my mind na gusto kong gawin, crazy talaga ako. Baliw kong baliw. Ganun ako. Gusto kong makuha kung ano yung gusto kong anuhin. And sabi ko, nung time na yon, okay, meron na kaming chocolate pastillas, yung from cheese, nilagyan ko naman ng chocolate sa loob. Very simple. Nagbebenta din kami ng traditional na pastillas, may mga toothpick, if you're familiar to that. Meron ding mga green, yung mga very traditional. Pero sabi ko that time, okay, student ako, kumikita na ako, na-experience kong kumita na ng 100,000, estudyante pa lang ako. Imagine, kung gaano kalaking impact yun sa akin na, grabe, parang hundreds of thousands na yung kinikita ko, estudyante pa lang ako. Pero sabi ko nun, tinanong ko yung sarili ko, Candy, if you will pursue this business, ano na? Kukontinue mo ba to nang gano'n na lang yung ititinda mo? And nag-observe ako, ang dami ng mga nagtitindang pastillas, ang dami na sa industry eh. Ang dami nagpapastillas, punta ka ng palengke, ng mall, may mga pastillas. Pero sabi ko nun sa sarili ko, Candy, if you will pursue this business, kailangan may something bago. Kasi in the end of the day, ang mga customers, palagi nagsasawa yan sa paulit-ulit eh. Bibili yan sa'yo ng isa, dalawa, Diba? 10 times. After nun, magsasawa na yan sa'yo. And aminin man natin sa hindi, pag may something bago, pinagkakaguluhan yan. And then po, dun pumasok sa isip ko, if I will continue this business, I will put creativity and innovation. Kasi ako, lumaki ko ng medyo may creative side ako eh. Kasi architecture. Architect eh, yeah. Yeah, may creative side ako. Sabi ko, okay, if ipupush ko tong business na to, kailangan may something bago. Magiging edge ko yan sa market. Naisip ko, mahilig ako mag-scroll ng Pinterest eh. Bigla ako nakakita ng street food pastillas. And mahilig din ako mag-scroll ng Facebook. Panahon ng pandemic noon, sabi nila, hoy, namimiss kong kumain ng street food. Kasi bawal tayong lumabas, wala nagtitinda din noon. Biglang, ting. Sabi ko, oo nga no, ang daming nakakamiss bumili ng street food pastillas. Bakit hindi ko siya gawin? Nakita ko yung dough ng ano namin, ng pastillas namin, para siyang clay. Diba ang clay ng mga bata tayo? If you can think about it, if you can imagine it, you can turn it into reality by molding the clay. So sabi ko, okay, bakit hindi ko i-treat yung pastillas na to as a clay? If we can mold it, we can turn it into reality. Kuha ko ng punta ko agad sa production namin. Oo nga no, sige hulma ko. Hinulma ko yung Betamax, kinuha ko yung kulay. I have to make sure na mukha siyang realistic. Kasi namimiss nila eh. I want to give them the smile na even though hindi yun yung totoong street food, may papakita ko. Gusto ko pag inopen nila yung box, hindi lang basta masasarapan eh. Mapapasmile ko sila with our creativity. Yung tipong, wow, ang cute. And then ginawa ko yung Betamax, isaw, hotdog, tinuro ko yun sa mga staff ko. So una, ikaw muna yung gumagawa. Yes, ako lagi. Testing mo talaga. Ako yung product development talaga. And then nung ginawa ko siya, pinost ko siya online. Ginagamit ko ni TikTok noon, pero wala pang TikTok shop. Pero nag-video na ako noon. Sabi ko, yun yung kauna-unahan na nag-viral ng video ko sa TikTok. That was parang 6 million views. Wow. Yeah. For how long? Ano lang, parang
in just 1 week. Grabe. 6 million views. Oo. Tapos lagi ko dun sinasabi, I was so direct. Gusto ko pag nag-create ako ng video, may message eh. We're looking for more distributors and resellers nationwide. Marami kasi na gumagawa ng video, gawa lang ng gawa. But you have to be precise, ano bang intention dun sa video? Dun pa lang, alam ko na sa sarili ko na pag pinost ko to, gusto ko magkaroon ako ng maraming distributors and resellers. Gulat ako. Libo-libong inquiries yung dumating sa amin. So that was your call to action Yeah, talaga. that was my... And yun yung dahilan kung bakit kami sumikat. Nagulat ako, nag-chat na sa akin GMA Pera Paraan. Dahil sa street food pastillas, gusto na kami nilang i-feature. And then suddenly, nag-innovate na ako. Sige, natutuwa sila sa creativity. Marami mga nag-chat sa akin. Sinuso po ng nanay ko sa suka. Ganon. Lasa nun. Ganon siya ka-realistic. To the point na mapapaano talaga sila na sinuso daw sa suka. Even mga content creators, ginagamit siya pang prank. Meron doon mga nagsasabi na parang sabi nila, matagal akong hindi nakakain ng Betamax or hindi ako pinapayagan kumain ng Betamax. Pero kahit sa pastillas, nakakain sila ng Betamax. Maraming mga tao na, ang dami din mga question, may dugo po ba yan? May mga ganyan-ganyan. Ako, crazy ako, isasagutin ko yung mga questions nila. And then doon na, sabi ko, umi-effect. Pag nilagyan pala ng creativity and innovation, nagbo-boom. And sabi ko, kami lang yung gumagawa ng ganun eh. Kinontinue ko siya. And sabi ko, okay, ito yung magiging edge namin sa market. Nakakita ulit ako ng sushi. Ginawa ko siya. Fried chicken, nasundan ng ramen, nagkaroon ng papi, mga emojis. So in short, dumami ng dumami yung mga variants namin ng innovative pastillas. Ang tawag ko doon, pastillas with a twist. And then every time na naglalabas ako, nagva-viral. Pangalawa dyan, yung sushi pastillas namin, na pag tiningnan mo kasi siya, it's so realistic. Na tipong makukyutan ka, ang dami din nagsasabi na parang ayaw na daw nilang kainin, pinangre-regalo nila. And lagi ko doon sinasabi talaga na parang sushi pero pagkain Pinoy. So, lagi kong ini-integrate talaga yung social media sa paggawa ko ng mga ganyan. Pinapakita ko yung process, paano ko ginagawa, ilan yung napapa-order namin. And that's the reason why kung bakit kami nag-boom talaga. Oh, so pati pala mini lechon, di ba? Ginawa mo. Yeah, mini lechon. Sobrang Anything that we unique can lang, mold. But syempre, different flavor. Hindi lang siya basta itsura eh. But I'm really... So parang binibase mo rin yung flavor mo doon sa itsura ng... Hindi naman. Ano ko? Mahirap ata. Oo. Yung pag kinagat mo lasang lechon. Lechon, But oo. somehow close to. Pero yung lahat ng pastillas mo, syempre, iba yung lasa na may cheese Oo. talaga. Pero basically, let's say, kunyari, ito lechon, ito ramen, iisa sila ng taste, iba lang na itsura. Hindi. May bawat color, iba-iba ng flavor. Okay. Yeah, we make sure na iba ng flavor. Okay. Like yung mga barbecue, namin, like yung mga isaw pastillas, we make sure na medyo barbecue taste siya. Kaya nga, kaya sabi niya, di ba, pastillas with a twist. Yeah, it's pastillas with a twist. Kasi honestly, bukod dun sa visual natin, na alam kasi natin, psychologically, like, ano yung ingrained sa utak Yeah. natin, na ano ba lasa ng Betamax, Totoo. ng isaw. Tapos pag kinagat mo, bukod dun sa nakikita mo na siya, okay, alam mo na impression, when I bite this, ito yung lasa. Yeah. Pero nung kinagat mo, iba pala yung lasa. Hmm. The good thing about it is, yun nga, sabi mo nga, you want your creativity na ma-showcase doon. Yeah. Iba-iba ang lasa sa products na ginagawa mo. Totoo. Sobrang unique talaga, direct. Sobrang ang unique. approach Yun nila. din yung reason talaga. Sabi ko, na-feature na kami 14 times sa national TV na hindi kami nagbayad doon. Kasi maraming mga tao, ba't ba mayat-maya na-feature ka sa TV? Ano bang meron? Binabayaran mo ba sila or what? Ni pisong duleng wala kaming binayad doon sa kahit sinong nag-feature sa amin. And I'm really grateful kasi na-appreciate nila yung pastillas namin. Kasi nung una ako nag-start niyan, I was so parang confused kung itutuloy ko ba siya. Kasi people around me, parang tingin nila, sinong bibili niyan? Parang sinong gagong bibili niyan? Mukhang clay, mukhang laruan. Ang dami mga kapitbahay namin, hindi ka tatagal sa negosyo, sa umpisa lang yan mabibili, kasi sa umpisa lang matutuwa yung tao. Cute, ganyan. Cute Novelty, ganyan sabihin sa'yo. Yeah, ganun lang yung sinasabi nila. And imagine, we are featured 14 times sa iba't ibang channel, nationwide. Sabi nga ng mga kaibigan ko, hindi siguro Viva Max at Animal Planet na lang yung kulang. Kasi name it, 24 Oras, Unang Hirit, GMA, ABS-CBN. And I was so really grateful kasi nung time na yun, feeling ko baka hindi pumatok. Natutuwa ako kasi hindi ako nakinig sa negativity. Hindi ko hinayaan yun to amplify what can I achieve. TV program nga na-appreciate ko anong ginagawa ko eh. People nga na mga bumibili, paulit-ulit na bumibili. Because it's not something na pastillas lang eh. Palagi ko itong sinasabi that our sweets are not just treats, but a work of art.
A work of art na pag binuksan yung box, we can give smile. Diba? Yun yung gusto kong ma-achieve na hindi lang siya basta kakainin. Gusto ko pag binuksan nila yung box, there's a smile on their face. It can brighten their day. Maybe kung may pinagdadaanan sila, tapos nakita nila kung gaano ka-cute yung pastillas, at some way mako-comfort sila. Wow, ang cute. It can sweeten their day. Grabe, Direk. No? Sabi mo kanina, from architect ng bahay To arkitekto ng pastillas. ng pastillas. Yeah. Grabe. There's a judgment na maraming mga tao sinasabi, Candy, sayang ka. Arkitekto ka pa naman, pero napunta ka lang sa pagiging arkitekto ng pastillas. But for me, asan yung sayang doon? Diba? Parang people around me, or most of the time, naririnig ko na sayang daw ako. Hindi ko daw nagamit yung pinag-aralan ko. Yes, hindi ko siguro nagamit. But at some way, dito ko nakita yung purpose ko. Purpose ko on inspiring other. Kasi maraming mga times na maraming nagchat-chat sa akin. Miss Candy, thank you. Dahil sa'yo, may negosyo ako ngayon. Because of you, na-inspire akong magnegosyo. Ngayon, meron na akong 2 branch. Thank you, Miss Candy, because you're showing us what's possible. And I want my business na hindi lang siya basta nagbebenta ng sweets. I want my business to be an inspiration to show them what's possible. Na posibleng mangarap, na posible na magawa mo yung mga bagay na gusto mo. Even though it's very ordinary. Gusto kong sabihin sa kanila, sa inyo guys, na even though how ordinary your product may seem, don't let other people dictate what you can achieve. Galing. Maraming mga tao imamak, tambo lang yung tinda mo daspan, balot lang yan, pares lang yan. Pero imagine, when you put creativity sa mga bagay na ginagawa mo, balot. Have you remember yung balot na nag-trending? Yung grilled balot? Oo. Yeah. The grilled balot, di ba very traditional na pagkain Pinoy. Matagal na yan. Oo. Sino bang pumapansin ng balot? Pero bakit siya nag-trending? Ang ginawa nila, ginrilled yung balot, nilagyan ng chili garlic sa ibabaw. Sobrang trending nun. If you heard about that, paresan. Diba? Very, very common na yung pares. Pero bakit trending ngayon si Diwata Pares? Because naglagay siya ng something bago. Pares overload. And yun yung gusto kong sabihin sa inyo na you don't have this extravaganza dapat na product or sobrang big time dapat na product. Even though miswa lang yung tinda mo ngayon, even though keychain man yan, but you have to realize na dapat may edge ka lang sa market, na dapat may creativity lang. Yun lang naman yung kailangan natin Na pag nalaman mo anong dapat mong maging edge sa market, kahit ordinary product mo, mapapansin at mapapansin yan. Ako, parang from what I'm getting and learning from you, no, ang natutunan ko is dalawa yung parang nakikita kong edge mo. Passionate ka at saka creative ka na tao. Thank you. Pero, kasi kami, like, for our low barkada, gusto natin sila syempre i-educate also. So, ano ang top 3 qualities mo na sa tingin mo kung bakit ka naging successful na pwede mo i-share sa kanila? Top 3 qualities ko siguro, I'm being consistent. Maraming mga nagsisimula kasi ng negosyo, parang hindi consistent. From day 1 up to now, nagpo-post ako ng content creation ko. Ako yung nag-e-edit. Nung umpisa ako nagvi-video, pero ngayon I have people now, may team na nagvi-video. Pero pag nare-realize ko, iniisip ko, ano nga bang sikreto ko? Siguro yun talaga, consistency. Na mula noon hanggang ngayon, nandun yung gigil ko. Mula noon hanggang ngayon, excited ako to do content. Kasi kung makikita niyo lahat ng video, ako lahat yon. Nagvo-voice over, nag-edit up to now. Wow, talaga? Yeah. Consistency. Marami kasing mga nagsisimulang magnegosyo, maka-content lang ng 20, 30, titigil na. Kasi nakakasawa, hindi daw nagva-viral, ganto ganyan. But ito yung palagi kong sinasabi na pag nagsisimula kang magnegosyo, makaka-apekto kasi sa consistency pag kinukompare mo yung Growth chapter 1 mo sa mo. iba. Oo. Ito yung palagi kong sinasabi na don't compare your chapter 1 to somebody else chapter 20. Maraming mga si Miss Candy nagva-viral kasi video niyan. You don't know yung chapter 2 to chapter 18 ko para makarating ako sa chapter 20. How many times ako nag-post ng video, how many times akong napaos. Totoo. Tapos walang views. Walang views. Walang conversion. Ang nakikita lang kasi ng mga tao, umpisa at dulo nag-umpisa lang to, nito lang, tas ngayon, successful na, ngayon mayaman na. You don't know how many times nagasgas yung lalamunan ko. Paos ako to the point na minsan nasa kwarto ko,
siguro 10 times, 20 times ako nagvo-voiceover, tapos may biglang papasok, yung tipong, putang ina, uulitin ko na may voiceover ko. Oh my God, nakaka-relate ako dyan. Yung tipong, Pero cheers tayo sa putang ina. Cheers tayo. Talaga, oo, totoo diba? yun. Yung Totoo yun. mapapaputang ina ka kasi parang ando ka na sa gitna, may biglang, Natatapos ka na Hoy, eh." Candy! Diba? Hindi nila nakikita yon. Hindi nila nakita ko ilang beses ako umiyak. And siguro, number 2, I'm crazy. Okay. Crazy enough to try content creation, crazy enough to do public speaking, na magsalita, to voice out kung ano yung negosyo ko. Because number 1, my greatest insecurity is my voice. Mula bata ako hanggang ngayon pause ako eh. But nagpa-check up naman na ako, I have laryngosal. So yung larynx ko, hindi siya normal and manipis siya. Kaya pag nagsasalita ako, medyo lumolobo siya, nagkukos siya ng hoarseness. But it's not life-threatening, wala din gamot. Sadyang pause lang talaga. Imagine, Pero raspy. You're raspy. Raspy. That's how you describe it. imagine, parang siguro crazy talaga ako na kahit ito yung greatest insecurity ko, ginamit ko pa din siya to be my number 1 asset. Most of the time, hiyang-hiya ako sa boses ko. Pag nagsasalita nga ako before, parang mahagip lang yung boses ko, burahin mo yan, burahin mo yan. But I was so crazy because clear sa utak ko na gusto kong maging successful. Tinry ko mag-voice over. Nung una, putang ina, nakakilabot. Ayoko na delete kasi parang mula paos, nakikringe ako, ayoko na didinig yung sarili ko. But I was so crazy na ngayon, lahat ng video na nag-viral, lahat ng mga video ko ngayon, nakakagain ng 8 million views, 10 million views. May boses ko. Paos. Kaya kayo na nakikinig dito, if you have this mindset, dreams, goals, and visions sa buhay mo, you have to be crazy. Even though yun yung weakness mo, tanggalin mo lahat ng mga ng mga parang excuses mo. Hindi, pangit boses ko, pangit ako, nahihiya ako, di ako marunong magsalita. If you really want to be successful, be crazy to learn kung ano man yung mga bagay na dapat mong matutunan. And number 3 siguro, act fast. Action taker ako. Yun talaga. If I have idea, hindi ko yun papatagalin. Kasi ako yung tipo ng tao na naniniwala ako na yung inspiration na i-expire. Maaring ngayon excited ka, maaring ngayon inspire ka. Pero balikan kita after 2 days. Yung inspiration mo wala na. Di ba maraming mga tao lumalapit sa akin, Miss Candy, na-inspire ako sa'yo, magbe-business na ako, ito yung business ko. Balikan kita na yun after 1 year, may business kaya? Wala. Majority wala. Nagkakaroon kasi ng analysis by paralysis. Hindi sila nag-a-act beyond dun sa inspiration nila. So what you're saying is, ang inspiration may expiration. May Yeah. expiration talaga ang inspiration. Yun yung sabi ko, Candy, ayokong ma-expire yung inspiration mo ngayon. Kaya nga pag may mga product ko naiisip, punta agad ako sa production. It's either ma-expire yung inspiration na nararamdaman mo or maaagaw ng iba yung inspiration or yung idea na meron ka ngayon. Kasi maraming mga tao, ay, naunahan ako, idea ko na yun eh. Gusto kong mag-chili garlic, pero hindi ka nag-chili garlic. May ibang nag-viral. Ay, idea ko na yun eh. Gusto kong mag-clothing line. Naunahan ako. Ba't ka naunahan? Kasi babagal-bagal ka. Sa business, sa industry ng pagnenegosyo, sa mundo ng pagnenegosyo, kailangan mabilis kang pumitek. Pag hindi ka mabilis pumitek, talo ka. Kasi ang daming mga tao gusto nila perfect agad bago sila magnegosyo. Ina-analyze ng sobra. But ako isang bagay na natutunan ko on my own, na it doesn't have to be perfect at first. Pwede kang magsimula magnegosyo even though you're not prepared, even though you're not fully ready. So doon ka na lang magiging prepared habang pinagdadaanan mo siya. Yun yung totoo. You will learn along the process. Because ako naniniwala ako na pag nagnegosyo ka, hindi mo maiiwasan yung failures, mistakes. Palagi ko ngang sinasabi that failure is the tuition you pay for success. Yan yung tuition natin eh. And kung tatanungin mo ko, okay, na-analyze ko na perfect ko na, mag-start na ako. Maiiwasan mo ba yung failure? Maiiwasan mo ba yung pagkakamali? Like, Hindi. we cannot say naman kasi talaga kung ano mangyayari in the future. Yeah. Diba? It's so amazing na even though natatakot kang mag-start, but you do it with fear there anyway. Na kahit natatakot ka, gagawin mo pa din eh. Kasi you have to act fast. Yun. Yun siguro kung meron man pang-apat. May bonus. May Well, bonus. there's more. There's Alam mo more. yun lang. Siguro, ako din, marami mga tao na nagtatanong sa akin, Candy, ba't parang di ka natatakot? Even though sa mga speaking engagement, there's a fear pa rin. But I know how to do it with fear. Na nandun pa rin yung fear. Ako naniniwala ako, even though successful people, billionaire,
meron pa rin takot na nararamdaman yan every time na may idea, every time na may i-execute yan. But something na pinagkaiba ng mayaman or naging successful sa ngayon na very mediocre mindset or hanggang ngayon mahirap pa din, ang pinagkaiba, mas excited ang mga naging successful on winning than losing. Kaya nga ito yung isang bagay na masasabi ko din sa lahat ng listener. If you have to do something, goals, vision, businessman yan, you have to do it with fear. You have to be more excited than you have to be more excited on winning than losing. Yeah. Kasi mas takot tayong matalo minsan eh. Pero You know, just to add lang din on what you're saying, ang daming inputs for sure, marami pumapasok din, not just with us but also to the people who's listening right now. You know, I mean, fear can motivate you to become resourceful. yeah, And as well as fear is just a feedback yeah, na maybe this is just something na hindi mo pa na-experience. totoo. But tama yung sinabi mo, be excited anyway because you know that after this, it might get better. After this, maybe hindi na ako ganun katakot. Totoo. Magsalita sa harapan ng camera, Totoo. magsalita sa harapan ng TV guest, 'di ba? Sa TV show. You do it anyway. Yeah, do it anyway. Grabe. And borderline crazy. Sometimes you just have to, I mean, it takes a little bit crazy. Yeah. You know? Little bit lang ba? You have Little to. bit. Tsaka, I mean, obsession even. Obsession. And yun nga, direct, babalik na naman tayo. Pogs. 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 Pogs What yun. is Pogs? Ayan! So it's an expression. So It's dito an sa expression. show, it's when you say Pogs, it's like saying, uy, ang ganda ng ginawa mo, Pogs yan ah, Or pogi. when you ganyan. say pogi, it's either maganda ka or pogi ka. Ay, Pogs ka Okay, dyan. Ah, I'm referring to an action you did. Like, uy, yung Pogs nung ginawa mo. ah, Pogs ng ganyan. pastillas Yung mo. Pogs ng Wow, pastillas. nice, Yeah. nice. Gusto ko yan. But to us, it has a deeper meaning. So, POGS stands for Pursue Obsession, Gain Success. Oh, wow, gusto ko yun na. Pursue obsession. Obsession, gain Success. success. Learning. Yeah. Really, I mean, I guess what I'm Success, taking success. away from here is, people who's watching this, may mga hints na eh. There are hints in your life where maybe it's directing you to the path where you should be. And it to the point na you have to figure out kung ano ka ba talaga, sino ka ba talaga, at ano ba yung gusto mong gawin sa buhay. And put your heart and soul into it. You'll never know what life would bring. I guess yung sa nangyari sa'yo, it's like exploring. Excited lang siya na, uy, nakita ko yun ah. So try it. You might never know. Kasi what if? What if it works? I think I'm at a point na ang sarap lang because what we're doing here, not just in this podcast, but everything that I'm doing right now, andun yung puso eh. Andun yung willingness ko na, what's next? And if you feel that excitement to what you're doing right now, ituloy mo lang. Kasi years from now, you're gonna thank yourself na you stuck to it and you found a way to make it work. And to me, that's sobrang invaluable. No? How about you, Derek? Ano bang nakuha mo sa conversation natin today? Ako, ang nakuha ko sa conversation, embracing fear or overcoming fear will lead you to greater things in life. Kasi, like, just an example, kung takot kang gumawa ng isang bagay, takot ka mag-dive, pero hindi mo alam after that rewarding pala pag nasa ilalim ka ng tubig. Same as in life. Kapag ka natakot ka to do public speaking, natakot ka to put yourself out there, one thing you'll know, hindi mo alam, natapos na yung opportunity mo. Yes. Yun na pala yung last shot mo, sayang. Yeah. Eh, ang nangyari, nag-act fast ka, which is, sabi niya, should act fast, and overcoming fear. Yeah. Yeah. So, ano Grabe. ending? 100% success. 100%. Totoo. And grabe, no? I mean, when you really know that you're at the right place, gagawin mo ang bagay Totoo. na gusto mo. Agree. And you don't want to have regrets. I mean, when we are in our deathbeds, looking back at our lives, just take a breath and just say, was a life worth living? Yeah, totoo. Tsaka ano rin, just to add lang with what you said, ang nakikita ko rin talaga, yung kapag meron kang tamang gigil, may tamang gigil ka, tapos in-overcome yung fear mo, tapos passionate ka sa ginagawa mo,
You can never go wrong. You will become unstoppable. Correct. Mm. Correct. At saka ano na, kahit sinong competition dumating dyan, hindi mo na makikita yun, makikita mo na lang yung sarili mo. Sarili mo. Iteration over perfection. Wow. Tama. So always look to better yourself. Like kahit one step lang muna. Mm-mm. Rather than just looking na i-perfect mo isang bagay bago ka kumilos. Totoo. Kasi most of the time nang nakikita ko talaga, ang dami namang business owner out there eh. Ang dami nagsisimula. Pero kung titingnan mo yung gigil nila, magkakaibang percentage. And most of the Yes. time ng mga nagiging successful, sila yung 100% yung gigil. Gusto ko yung sinabi mo direct, you have to have this tamang gigil and be passionate. Tapos may tamang gigil ka na, passionate ka pa, tapos hindi ka pa natatakot, you will become unstoppable talaga. Consistent ka pa. Consistent ka pa, di ba? diba? That's the secret eh. Hindi pwedeng nagnenegosyo ka lang. If you really want to be successful, there's a formula na kailangan talaga. Siguro iba natin yung ending today, no? So eto pinaka siguro last na tanong namin sa iyo, Candy. If you're gonna talk to that girl who you once were, ano gusto mo sabihin sa kanya? Siguro ako, if I will talk to the younger version of me na hindi pa nagnenegosyo, gusto kong sabihin sa'yo na, Candy, huwag kang matakot sumubok. Hindi ka failure, hindi ka mistake, hindi ka naman lonely eh. Don't let other people dictate kung ano man yung mga bagay na dapat mong ma-achieve. Okay lang yan kahit sinasabihan ka ng ibang tao na tanga ka, na baliw ka, na wala kang patutunguhan, na nag-failed ka sa school. Gusto kong sabihin sa'yo na keep pushing forward. Sumubok ka lang, huwag kang matakot magkamali. Dahil if you will become more excited and winning, I promise you, makukuha mo lahat yan. Basta magtiwala ka lang sa sarili mo. Become your number one cheerleader. Be your number one fan sa sarili mo. Cheer mo lang lagi sa sarili mo. Kasama yung failure sa journey na yan. Basta wag kang matakot sumubok. Yan lang. Alam mo, kaya ako nag-post, no? Alam ko na kung bakit ka naging successful. Bakit? Alam mo, when you say things, nararamdaman ng audience. Kami na lang as host na Life Over Whiskey, we felt it. Nararamdaman namin na what Sincere. you're saying is coming from the heart. Sincere na Hindi siya something na rehearsed or something na pinlano mo na sa utak mo. It is very natural. So that's why alam ko na kung bakit ka naging successful. And thank you for maybe sharing your light to the world. Yeah. And for sure, the world needs it the most. Yeah. Totoo. And ngayon ko din siguro mas na-realize din na isa din siguro sa secret talaga sa success ko is I'm a storyteller. Hindi ako nahihiya ipakita sa kanila yung weakness ko, yung boldness ko. Kasi most of the time, lagi kong sinishare sa kanila yung journey ko. From tumutulo yung bubong, from hanggang ngayon na... Hindi ka nahihiya. Hindi ako nahihiya. I-share yun. Yes. And yun din yung gusto kong sabihin sa lahat ng nakikinig dito. Be a storyteller. Kasi people want to know your story eh. And in the end of the day, yung business ngayon, it's not about the product eh. Kahit hindi ikaw yung pinakamasarap na product, but if you have a story to tell them. Kasi if you have a product, a service, or a story, it's your responsibility to tell them. It's your responsibility to be seen. Yes. And at some point, I know na yung mga story ng buhay mo can inspire a lot of people. And use your story. Kasi ang daming mga nagnenegosyo ngayon na binibenta lang yung product nila. But, di ba, ang sarap na habang nagbebenta ka ng product mo, showcase mo din yung story mo. And that's the number one reason kung bakit kami naging successful. Bakit ako naging successful? Because I tell them my story. Sinasama ko sila sa journey ko. From isang product pa lang na nabebenta, na ngayon na libo-libong product yung nabebenta ko. I'll make sure na isasama ko sila sa journey ko. Mula noon hanggang ngayon, hanggang sa mga mararating pa ng business ko, kasama ko kayo sa journey ko. I'll make sure of that, na i-document ko lahat. Kasi ako naniniwala ako, not just for documentation, pero ngayon sa business, you have to share your story kasi walang kwento, walang benta. Totoo yun.
It's just about the Magandang benta. tagline yun, ha? No. Walang kwento, walang benta. Walang Ang kwento, ganda nun. walang benta. Gusto ko yun. Because kung nasa mundo na tayo ngayon ng social media, content creation, people want to be entertained. People buy story. Wag mong na kailangan perfecto yung product ko, ganito. No. Just be authentic. Because people nowadays want messy beginnings. Kasi yung iba, napapansin ko, pag nag-aano sila ng product, okay, ito na yung stock ko, 10,000 stock. Okay, I have 10 employees agad, ka-start pa lang ng negosyo. Do you think people magkakaroon ng emotional attachment? Yeah. Hindi. Because people, gusto nila ng humble beginning, something relatable. Tell them na, okay, ako lang na nagsimula ako. Kurutin mo yung emotional nila. Show them na something relatable ka. Kasi walang maa-amaze kung sasabihin mo na, kasi simula ko pa lang, ang warehouse ko, parang 1 hektarya yung laki, yung ganto ko. Because honestly, most often than not, people who are successful in certain Hindi na standards, relatable. we hold them to a certain pedestal. Yeah. So parang it grounds you in a way na makaka-relate yung mga tao. And I think let Candy be a reminder for anyone or everyone who's watching this episode na you have a message to share. You have a unique voice na only you have. Yeah. And don't shy away. The more you shy away, hide behind somebody else or maybe hide in the shadows, the more you are depriving the people out there that maybe needs your message the most. Yeah. Grabe. And with to end that, this, with that, Thank you. where can they reach you? Saan ba kanilang makikita? Ayan. So sa lahat ng gustong mag-avail din or gustong makabili din sa amin, you can message us sa TikTok namin. Very active kami on TikTok. You can message us on Candido Sweet Goods Main on TikTok. And syempre sa lahat din who's willing to learn from me, you can add me on my personal account, Candy Esmundo. And if you have something, questions or anything na pwede kong makapag-add value sa inyo, message me anytime. I can make time kasi naranasan ko din yan na wala akong mapagtanungan. Sa lahat ng listener dito, just message me. Sabihin nyo lang napakinggan nyo ko or napanood nyo ko sa Life Over Whiskey. I'll make time. And if to you're help you interested, guys. mag-distributor. Yeah, if you're interested na mag-distributor, we're still looking for more distributors and resellers nationwide, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayan, you can be our distributor or reseller. And at the same time, kung gusto mo lang ng tikim-tikim, papak-papak, pwede kayong mag-order sa TikTok shop namin, Candido Sweet Goods Main, and then sa Shopee, Candido Sweet Goods Main din. Ayan. If you want a very unique snacking time, sobrang mapapasmile ka, very unique and extraordinary pastillas, this is your sign na, napanood mo na ako. Sign mo na to na Or mag-order. pangregalo mo. Pangregalo mo sa loved ones mo. Exactly. And at the same time, support local business. Exactly. so with that, with that, With ano yan, Life Over Whiskey approves. Yeah, it's Life Over Over Whiskey Whiskey. Approved. we'll see you We'll see you. on the Next next episode. Bye. 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 Tayo sober man o tipsy, aral makukuha mo sa Life Over Whiskey.